Magandang araw mga kabugtaw. Tulad nung nasabi ko nung nakaraan, marami na tayong pinag-usapan, mga war of lies, person of um, people of the lie, no? Sabi rin natin na grabe yung kasinungalingan sa ating lipunan, lalo na sa mga nangyayari sa Senate hearing na sinabi ko noong nakaraan na tatalakayin ko yung damage culture hango sa aklat ni James Fallows, no, regarding Filipino damage culture, at iugnay ko ito sa nakakatuwang pangyayari ngayon, itong kampanyang atin daw itong West Philippine Sea, no? So subukan kong iugnay itong atin ito sa damage culture ng mga Pilipino. Sa mga hindi pa nakapanood sa akin noon, i-review ko lang itong West Philippine Sea kasi ilang beses ko nang sinabi ito, pro review lang. Una sa lahat, West Philippine Sea does not exist. Wala pong nilalang o dagat na pinangalan ng West Philippine Sea. Bunga lang yan ng Executive Order ni Aquino na Executive Order 29, pinapangalanan yung lugar na yan dito sa bandang bandang kanluran ng Pilipinas sa South China Sea bilang West Philippine Sea. Pero sa totoo, hindi nga natin alam kung saan nagsimula yan, saan magtatapos yan. No? Um, Kasi kung gusto mo talagang palitan yung pangalan o bigyan ng bagong pangalan yung lugar na yan, kailangan sumulat sa International Hydrographic Society. Tapos ipresenta yan sa buong mundo, at pag nagsang-ayon ng buong mundo ay saka papalitan o pangalanan ng West Philippine Sea ang bahagi ng karagatan na yan. Hindi nga sumulat sa West Philippine Sea sa International Hydrographic Society. Kaya produkto lang yan ng imahinasyon ni Pinoy. 16th century pa, South China Sea na yan. Ang nagpangalan yan ay ang mga Kastila noon, ano? Ang mga Europeans, no? Lalo na yung mga Kastila, no? Na sumang-ayon din yung mga Portuguese kasi noon sila yung naval power. Pangalawa, walang may nag-aari ng karagatan dahil sa the doctrine na the sea is the common heritage of mankind. Pangatlo, itong kiniklaim nila na mga shoal, bahura, bahura mang shoal sa Tagalog. Hmm? Claimant lang po tayo niyan, hindi atin yan, kahit pasok yan sa EEC. Besides yung EEC, hindi natin alam kung saan yung 200 nautical miles na yan. Kasi nga, hindi na pa-survey. Kasi ang proseso dyan, kailangan ipa-survey mo, matagal na proseso yan. Yung Japan nga, umabot sila ng 20 taon. Papasurvey lang yan ng archipelago nila. Tapos i-submit niyo yung data sa Office of International Maritime Affairs ng United Nations. Pag okay na doon, saka lang i-elevate yan sa General Assembly, saka lang i-define yung 200 nautical miles EEC. Pero kahit yung 200 nautical miles EEC, wala tayong soberanya dyan. Sovereign rights lang. Fishing lang yan at saka exploitation ng mga resources sa seabed. Kasi hindi natin napasurvey, so hindi natin alam kung saan yan. So hindi po atin yan. Kahit yung Scarborough, claimant lang tayo dyan. Pero sinurrender na natin yan sa China nung standoff ng 2012. Nagkaroon ng naval standoff. Tapos naloko yung Department of Foreign Affairs natin ni Assistant Secretary Campbell of the U.S. Department of State, ano? Na may agreement daw sa China na magkaroon ng mutual withdrawal, wala naman. So sa isang disputed territory, kung magkaroon ng military standoff, yung persang nag-withdraw, sumurrender, nag-withdraw yung Navy natin noon. Ang ayungin, ganun din, sinurrender din yan noong 1995 pa. Kaya hindi atin to. Kaya lang ito, no? May nabasa na naman ako na worried na yung mga fisherman doon. Alam mo, propaganda lang yan kasi noon pa ang ganda ng mga relationship diyan ng mga fisherman sa mga Chinese. Kung mayroon naman bawal diyan. Sa Scarborough Shoal, bawal talaga diyan mga isda sa gitna. Kasi spawning area yan, dito kayo sa labas. Diyan ang malalim, diyan ang malalaking isda. No? In fact,
Nabigla ako, may alam akong mga mangingisda, mga fishing trawler, no? Na binibe at saka isang siyudad doon sa Southern China, malapit sa karagatan, marami silang Philippine peso. Yun pala, itong mga mangingisda, bebenta nila yung mga huli nila doon kasi mas maganda ang presyo. No? Binibili ng mga Chinese doon. Kung merong mang sumisira talaga sa karagatan dyan, sa Coral Reef, kasabwat ang Philippine Coast Guard dyan. No? With due respect sa Coast Guard, kasi alam mo isang beses, nung nagbabakasyon ako sa Subic, sa karagatan ako, may narinig ako at nakita ko, may nagda-dynamite fishing. Tinawagan ko yung, kasi hindi ko naman alam ang local number, local contact doon sa Zambales ng Coast Guard. Tinawagan ko yung kaibigan ko sa Coast Guard Headquarters at that time, Commodore na, one star na. Nireport ko tong dynamite fishing. Sabi niya, may ano yan dyan, may naglalagayan yung mga yan dyan sa Coast Guard. No? Kaya pala hindi kinuhuli. No? Kaya, yun. Tsaka may pinakita sila mga picture na coral reef na nasisira. Ano yan, resort yan kitang-kita ko sa picture na mapuputi ang coral reef dahil yan sa bleaching na tinatawag. Ang bleaching ay dahil sa global warming. No? Kaya kung ano-ano na lang propaganda, hindi po atin yan. Kaya lang, itong kampanya, talagang they're very passionate. Kaya nga yung nakaraan nating jingoism, no? Mahal ang bayan, pero walang alam. Puro patriotismo, puro aggressiveness, puro sentimentalismo, pero wala namang alam. Mamamatay daw sila pagtanggol ang atin sa manlulupig, di pasisiil. Wala naman tayo sa lugar diyan kasi hindi nga atin yan. No? Kaya lang, siyempre, according na kinakamentong at saka Kaado Paglinawan, 5 million US dollars lang binigay niyan sa mga leftist group tulad ng Rural Reconstruction Movement ni Ed de la Torre at ng mga akbayan at iba pa na para sa kampanyang yan atin ito para sa mga convoy dyan. Siyempre, malaking pondong kailangan mo dyan no? Sa mga gasolina, sa pagkain, sa sweldo ng mga bangkero dyan. No? Kaya, at siyempre sa pangmudmud sa media na talagang i-highlight yung kampanyang yan. At marami ng mga Pilipino na naniniwala. Ngayon, I just reviewed the facts. Those are the facts. Pero maniniwala ba mga Pilipino diyan? Karamihan hindi. No? Kasi ang pinapaniwalaan ng mga Pilipino ay ang sentimento nila. Kaya nga, damage culture. No? Uh, Mabang kwento yan. In fact, marami na akong episode yan doon pa sa ano ba yan sa Katipunan nata yan with Cathy Cruz no nga at saka sa marami pang organisasyon regarding Filipinos na not as critical thinker. Pag sinabi mong kultura, ito ay way of life, no? Uh, sa lingwahe, pananamit, pananaw sa buhay, pag-uugali, no, pagkain, marami pang iba. No? Culture is supposed to be liberating, meaning it's supposed to be life-giving, mapadali yung buhay natin na magkaroon ng harmony kasi Asian tayo and many of us Asians subscribe to the Confucian culture. Kultura na sanhis ng pagtuturo ni Confucius. Yan ang harmony with neighbors, respect of elders. In other words, kapayapaan sa kapwa tao, mamuhay ng mapayapa, masagana, sa ating makipag-ugnay ng mabuti sa ating kapwa-tao. No? Makikita mo yan all over Asia. No? Pero sa kultura natin, damage eh. Damage, ibig sabihin, it's no longer life-giving. It's no longer uh, liberating. No? It becomes oppressing. Halimbawa, ang nakikita natin sa Senate, kasinungalingan. No? Buti lang, they are insulting the intelligence of the people sa mga kasinungalingan nila. Alam naman na nagsisinungaling sila. O itong pang-aapi ngayon at sa pagpapabaya ng gobyerno natin. No, sobra na kung sinusundan niyo si Ms. Maharlika, marami siyang binubunyag dyan. Eh bakit hindi pa nagagalit ang mga Pilipino?
tulad ng panahon ni Marcos Sr., ang tagal, halos 20 taon bago nag-alsa ang mga Pilipino kung hindi pa na-instigate ng mga Kano. Kano din yun eh, kasi gusto na nila, gano'n naman talaga ang mga Kano, kapag ang diktador nila ay nawawalan na ng mass support, binibitawan na tulad ng Shah of Iran o tulad ni Somoza ng Nicaragua, Nicaragua si Somoza o si Marcos Sr. No? Yung kuno yun, instigated din ng mga Amerikano at ang pumalit si Cory Aquino na terrible ang pinsala na ginawa sa ating ekonomiya dahil sa pagpapabor niya sa mga oligarko na mga negosyo. No? Hanggang ngayon, binabayaran pa natin. No? Mahal ng kuryente, tubig, lahat-lahat na. No? Bakit hindi pa tayo nagagalit sa mga nangyayari ngayon? Tumataas ang presyo ng mga bilihin, hirap maghanap ng trabaho, kung may trabaho man, underemployed, ang baba ng sweldo, maraming umaalis. At ang abuso, imagine bilyon-bilyon yung mga ninanakaw sa gobyerno, ang Pilipino hindi pa galit. O walang pakialam ang mga Pilipino sa mga nangyayari ngayon. Maaaring sabihin natin dahil the average Filipino is busy looking for the next meal. O baka nagkaroon na rin ng people power fatigue ng mga Pilipino kasi ilang people power na, kung Yano nga, sabi ng Yano, nag-people power 1, nag-people power 2. Ganun pa rin, wala pa rin nangyayari. So, karoon na ng fatigue ang mga Pilipino. No? Eh kung ang Kongreso naman natin, Senado, na siyang may kapangyarihan sa impeachment, wala rin ginagawa kasi busog sila ngayon. Ganon kabulok ang kultura natin. No? At saka, mapapansin nyo, napaka-greedy ng mga Pilipino. Sa karinderya, ang serving, ang konti, pero ang mahal ng presyo kasi gustong kumita kagad. Sa mga establishmento, sarado naman, pero yung parking, nilalagyan ng tali para hindi makapark ang mga sasakyan. Bakit naman hindi? Bakit hindi pa kayo magpa-park dyan? Bakante naman at saka sarado naman, ano? Walang tiwala, cheating sa school, no? Sa kay De La Costa nga, sabi niya, Filipinos are adults who have to be treated like children. Kaya damage culture. Tatlo po ang nakikita kong sanhi dyan, no? Reliyon, kultura, edukasyon at kultura. Magtutok lang ako sa reliyon, no? Na bakit damage culture ang Pilipino. Balikan ko yung sinabi ni De La Costa na hindi daw tayo pinagkatiwalaan ng simbahan kaya ang psyche ng Filipino immature. No? Tulad pag exam, things have to be in front, desks have to be apart to prevent cheating. Ako, pag nag-exam ako, pinapabayaan ko sila, lumalabas pa ako ng kwarto. Bahala kayo dyan mag-cheating. No? Anyway, sooner or later, life itself will catch up with you because karma is very real. Besides, it's useless to cheat in my class kasi isay naman ako eh. Kailangan mo talagang mag-isip. Kaya lang, ang sistema, no? Itong tinatawag nilang OBE, outpost-based education, no? Na marami nagpoprotesta ng mga scholar kasi this is commodifying the students, ginagawang commodity to cater to the interest of businesses, pero hindi na sila ginagawang tao. Siguro ang OBE pwede sa mga technical subjects, mga sciences, pero hindi sa humanities. No, tulad ng philosophy or kahit sa social science, hindi pwede kasi kailangan mo dyan ng creativity para mag-isip. No? So, alam mo kasi ako naging Agustino Recoletos na ako dati. Ang isa, ako, admirer ako ni San Agustin, but that guy, the guy was really brilliant, pero he did a lot of damage to Christian spirituality. Simply because hindi niya mapagkatiwalaan ang sarili niya, tinapon niya na yun sa sangkatauhan na hindi mapagkatiwalaan, kaya dapat bantayan, bantayan, bantayan. Ganun ang simbahan natin, palaging nagbabantay. Eh, nagkakasala naman, no? Useless. At sabi nga ni James Fallow, siguro it has to do something with the child rearing of Filipinos. No? Either spoiled or hindi pinagkakatiwalaan, bantayan, 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 hindi binibigyan ng independence na mag-isip, na magdesisyon ng kanya. Kaya yan ay kumakalat sa lipunan, itong damage culture.
Ano bang solusyon dito? Ay, naku, Diyos ko, napakahirap kasi ilang taon. In fact, itong damage culture, sinabi ko ng ilang beses, ito rin ay resulta ng sugat ng kolonyalisasyon, no? Mga colonized people tulad ng corruption kasi kailangan mo mag-survive. Kaya itong nakukuha natin yun, mga negosyante, mga oligarkong malalaki, no? Sa halimbawa, sa kuryente, Diyos ko, grabe yung kita nila, bilyon-bilyon. Net profit yan, ha? Tulad itong ni Manny Pangilinan. Pero hindi naintindihan ng mga Pilipino. Kung naintindihan man, wala na wala naman namang ginagawa kasi may isa pang characteristic ng damage culture itong fatalism or bahala na, wala na tayong magawa diyan. Matataas sila, autoridad sila. So, ipapasa Diyos na lang. Naku, walang gagawin ng Diyos diyan. It's our mess. We have to create it. Kaya ito ngayon ang nangyayari sa atin. Naniniwala tayo sa propaganda nitong atin to, South China Sea. Naniniwala tayo sa propaganda na sasakupin tayo ng China, inagaw ng China ang teritoryo natin na wala naman. No? Hindi naman kasi tinutulak nga ng Amerikano. At saan hahantong ito? Itong malungkot na kasagutan. Lahat yan ay hahantong sa digmaan. Sabi ko nga, damage culture, iba pa, this is a perfect recipe for disaster. Minsan iniisip ko baka kailangan na rin ng gera para ma-reset. Pero hindi rin kasi war is really evil. No? Kasi, ilang nakadalawang digmaan pandaigdig na tayo, no? World War I, World War II, ganun pa rin. Although, alam nyo, I think it's also the human condition. Pero sobra talaga dito sa Pilipinas, pagkakasinungaling, pagkamainggitin, pagkachismoso. In fact, naalala ko yung research ni Whitings and Whitings, mag-asawang anthropologist from Harvard School of Anthropology. They tried to map basic relationships across 10 cultures, no? In a rate of 1 to 10, where 10 is the highest, minapan nila to. Halimbawa, avoiding relationship. Siguro sa Japanese, 8, they avoid, especially if you're a foreigner. Sa British siguro, 10. Kasi the British will not really talk to you unless you're properly introduced. Sa Pilipino siguro, 2. We don't really avoid, no? Masyado tayong nosy. Hoy, anong ulam mo? Saan ka pupunta? Naalala ko nung bago pa lang akong estudyante sa Europe, makita ko yung kaibigan kong Belgian. Hey, where are you going? They get offended. Oh, sabi, why do you have to ask where are we going? Oh, and then I have to apologize. I said, sorry, in my country, it's a way of greeting people. Kasi dito, saan ka pupunta? Oh, dyan lang. Hindi naman sinasabi kung saan. Or let's say, joking relationship, no? Siguro sa Japanese, two, they're very serious. Sa German, two. Sa American, five. Siguro sa Filipino, nine. We're always joking. In fact, may nabasa akong libro, Foreigner Guide to the Philippines. Isa sa mga nabasa ko doon, when your driver goes to you and tells you that your car had an accident and he is smiling, don't think he is not serious. He is very, very serious. It's just how Filipino cope with anxiety. They smile or they joke, no? Ganoon na lang, pa-joke-joke. Uh, laging masaya, piyesta. Ewan ko, sa probinsya, ang daming piyesta. Halos linggo-linggo may piyesta. Gusto ng Pilipino, masaya palagi. Okay lang naman yun. Kasi itong mga piyesta nga, itong mga celebration, ito yung tinatawag sa anthropology na liminal time. Parang ano yan, pressure gauge ng pressure cooker. Kasi kung wala yan, sasabog yung pressure cooker. If that the steams out, there's a reversal of culture. Kaya lang sa Japan at saka sa Europe, grabe din sila mag-party. Kaya lang, they would work, no? Work, then party. Work, then party. Dito naman sa atin, party, then work. Party, then work. Nasobrahan ata. No? Kaya nga, nakakalungkot. Ang isang solusyon ko dito, kasi ang nakikita ko talagang major cause ng damage culture ay ang reliyon eh. No? Kaya takot ang mga tao. Hindi ako naniniwala sa reliyon, pero naniniwala ako sa spirituality. Religion are oppressing, but spirituality is liberating. Well, as long natakot ang mga tao, religion will always be there. Pero
Dito sa Pilipinas siguro binibigyan ko pa ng 20 to 30 years and religion will just wane off. Kasi there seems to be a correlation between economic progress and religion. The progressive society is the less religious they are. Nakita ko yan sa Europe. Nalala ko, one time, Biyernes Santo, magsisimba ako, nagmamadali ako kasi sa Pilipinas, sa Biyernes Santo, hindi ka makaupo dahil sa dami ng tao. Pagdating ko sa simbahan, walang laman. Dalawa, tatlo, matatanda pa. Sabi ko baka walang misa. Yun pala meron. Yun lang talaga, wala na. At nung sa Antwerp ako, no, para makita yung paintings ni Vincent Rubens ng Assumption, for the first time in my life, I have to pay 50 francs na tanong, wala pang euro nun eh. Just to enter a cathedral kasi yung cathedral ginawa na museum kasi wala nang nagsisimba. So mangyayari din yan sa Pilipinas. Sabi ko nga palagi, God will eventually die here in the Philippines and more purified God will be resurrected. Ang solusyon din mag-isip magnilay, no? Tumingin. Pero malabo yan mangyari sa karamihan ng mga Pilipino. Pero yung mga gising na nakakita na, yung mga bugtaw na, may pananagutan na akayin ng mga taong tulog sa liwanag. Kaya lang, tulad ng talinhaga ng yungib ni Platon, no? Yung nakatakas na, na bilanggo, siya pa yung saraulo, siya pa yung mali, siya pa yung pinatay. That's the human condition. Pero no choice. No? Kaya sabi ko nga ito, pinagtsatsagaan ko kahit isa lang ang magising, tama na yan. Salamat kabugtaw. Maraming salamat mga kabugtaw.